Matinding bagyo, malakas na lindol. At ngayon, isang nakagigimbal na storm surge. Di lang Pilipinas, suki na ng mga hamon ng kalikasan. Ang lokasyon kasi ng Pilipinas nasa ibabaw ng Ecuador na nagtataglay ng warm ocean waters. Ang ganitong klaseng tubig raw ay kayang bumuo ng hanggang 20 bagyo sa isang taon. Bukod dito, 60% ng kabahayan sa Pilipinas ay coastal, kaya madaling mabaha kung tamaan ng matinding bagyo. Maging sa lindol at pagputok ng bulkan, hindi rin tayo pinagpapahinga dahil ang Pilipinas nasa Pacific's Earthquake and Volcano Ring of Fire. Pero ang pinakamatinding problema ng bansa ay deforestation, overpopulation at kahirapan. Dahil sa mga salik na ito, totoo nga kayang mga isla ng Pilipinas ang unang mabubura sa mapa ng mundo? At ngayon po, pag-uusapan natin yan kasama yung mga eksperto. Dito po sa GMA, ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. At makasama rin sa pagpaliwanag niyan, ang isa pong geologist at professor sa University of the Philippines, National Institute of Geological Sciences, at isa po sa proponents ng Project NOAA ng DOST, Dr. Carlos Primo, CP David. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Una po. Okay, Mantani, ano ba yung storm surge na ngayon? Biglang nagiging bahagi ng turuan o away na rin ng ilan sa ating mga opisyal tungkol dyan sa storm surge. Paano ba yung talagang maintindihan ng ating kababayan? Ang storm surge kasi, ito yung hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat. Lalong-lalo na kapag may papalapit na bagyo. Unang-una, yung epekto ng bagyo, bakit ba papanhik o aapaw yung dagat papunta ng lupa? Una, yung malakas na hangin na dala-dala ng isang bagyo at yung low atmospheric pressure. Mababa siya. Yung atmospheric pressure kasi, pag mababa yan, yung dagat, yung ibabaw ng dagat, parang hinahatak yung pataas. Pag hinatak yung pataas at itinulak ng malakas na hangin, yun yung pagkakataon para umapaw yung dagat papunta ng Pampanga. Iba ito sa tsunami at tidal wave. Yung tsunami naman ay epekto ng lindol na nangyari sa ilalim ng dagat o kaya naman bulkan na pumutok. At nung pagputok niya, nag-create siya ng alon. Isa, dalawa hanggang 3 alon na mataas, mas malaki kaysa sa storm surge. Tidal wave naman? Yung tidal wave naman ay epekto ng gravitational pull ng mundo at ng buwan. So, mas mahina yung tidal wave. Okay. CP, dun sa pag-aaral nyo, siyempre may mga datos, no? Minu-minuto, oras-oras dumarating, pero sa pagpapaunawa ba, medyo ba nagkulang dun? Tingin ko dun sa translation nung term na storm surge, yung taas na 6 meters, ano ba to? Siguro, sa ngayon, baka dapat in-explain natin na 2 palapag ng bahay ang taas nito. Pero all this is already in hindsight. Dadagdagan ko rin yung sinabi ni Mang Tani, no, na isa sa factors na nagde-determine kung gaano kataas ang storm surge ay yung hangin. Pero may kagagawan din yung forma ng lupa na kung saan hahampas yung alon. Kapag ang dalampasigan mo ay mababaw or very gentle yung slope, alam natin to yung mga beaches na kahit mag-swimming ka 100 meters away, mababaw pa siya. Yan ang mga prone sa storm surge. Kumpara doon sa mga dagat na biglang palalim.